Di ba kayo napapagod? Kamakailan lang nandito tayo. Ngayon nandito na naman. Ano? Find your partner. Find your partner. Anong sasabihin mo? Narinig mo ba ang mabuting balita? 1 plus 1. Pagkala sabihin mo, inaanyayahan tayo ng Panginoon. 1 plus 1. 3 plus 3. Ngayon, inaanyayahan tayo ng Panginoon. Anong panghuli mong bibilin? Sa Sabado. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Nais mo pagpalain, simulan at tapusin ang gawain. May mahalaga pang sasabihin ang punong lingkod natin. Sa mga aral ni El Shaddai, giginhawa ang ating buhay. At mabuti patuloy, umuwi tayong sabay-sabay. Kaya't halina, sama-sama, kay El Shaddai ay sumama. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo. Sa Sabado, Kung nais nais mo magpalain, simulan at tapusin ang gawain. At may mahalaga pang sasabihin ang punong lingkod natin. Sa mga aral ni El Shaddai, giginhawa ang ating buhay. At mabuti patunay, umuwi tayong sabay-sabay. Kaya't halina, sama-sama, kay El Shaddai ay sumamba. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo. Sa Sabado, kung nais nais mo magpalain, ang palain, simulan at tapusin ang gawain. at may mahalaga pa sasabihin Sasabihin ang punong lingkod natin punong lingkod natin. sa mga aral Aral ni El Shaddai, giginhawa ang ating buhay. at mabuti pang tunay. Patunay, Umuwi tayong sabay-sabay. tayong sabay-sabay. O itaas ang mga kamay. Kaya't halina, Sama-sama kay El Shaddai. ay sumamba. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo. Sa Sabado, Kaya't halina, sama-sama, kay El Shaddai ay sumamba. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo. Sa Sabado, kaya't halina, sama-sama, kay El Shaddai ay sumamba. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo. Sa Sabado, babalik tayo. babalik tayo. Sa Sabado, Babalik tayo. babalik tayo. Sa Sabado. Purihin ang Panginoon. Kung kayo ay walang pambayad sa kuryente, sa tubig, o pambili ng almusal, saan kayo lalapit? Hindi, sa Bombay.
Ito po ang panyaya araw-araw. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin o problema. So may paanyaya ang Panginoon. So ang babahay ko sa inyo ay tungkol sa paanyaya ng Panginoon araw-araw. Sabi sa Isaiah, chapter 1, verse 18, the first word is, come now. Come now. Hindi sa Sabado. Now. Pag ikaw ay nadapa, dapat marinig mo ang salitang ito. Come now. Lumapit ka na ngayon. Huwag mo nang hantayin madapa ka uli. Kung ikaw ay sumakit ang tiyan, o kaya nalugi sa negosyo, yan ay paanyaya ng Panginoon na muli kang lumapit. Kasi nung una lumapit ka, pinagpala ka, nakalimot ka sa Kanya. Amen? So araw-araw may paanyaya ang Panginoon. So I'd like to share with you tonight what I call divine invitations. Ang Panginoon ang siyang nag-aanyaya sa atin araw-araw in many ways, sa ibang pamaraan. Una, siyempre ang paanyaya niya ay yung nagkasala, anumang kasalanan na gawa mo, welcome ka pa rin ng Panginoon. Sa kamay, huwag mo nang hantaying lumala pa ang kasalanan. Sapagkat lahat ng tao nagkakasala, araw-araw, may tinatawag na sin of omission and sin of commission. Mas marami yung komisyon sa omisyon. Lahat ngayon dinadaan sa komisyon. Amen ba? Pero napakabuti talaga ng Panginoon. Sabi niya, come now, let us reason together. Halika kayo. Mga tuwirang kayo sa akin, ano bang nangyari sa iyo? Bakit lumubo ang katawan mo? Bakit lumaki ang tiyan mo? Ano ba ang nangyari sa iyo? Bakit butot balat ka na lang? Sabi ng Panginoon. Sabi niyo salitang now. So when you hear the invitation, sabi sa aklat ng pahayag, I am always knocking at the door. Lagi akong kumakatok. Kung bubuksan niyo, papasok ako at mananahan ako sa inyo at hindi na kayo mabibigatan sapagkat mayroong kayong makakatulong. Amen? Sa isang bahagi ng kasulatan, so we can confidently say, the Lord is my helper. Walang ibang makatutulong sa lahat ng ating uri ng suliranin kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen ba? So, alam mo kasi, ang demonyo may style din. Pag nagkasala ka na, sabi niya, ay, nakakahiya. Huwag ka nang babalik sa prayer meeting na yan. Hindi ba nung unang dumalo ka, pinipintasan mo si Brother Mike? Natulog ka pa nga niya eh. Sabihin mo sa demonyo, demonyo. Sabi mo sa katabi mo. Sabi mo, demonyo, anong ginagawa mo? Sabi ng demonyo, nagte-text ako. Hallelujah. So, marami ang pamamaraan ng demonyo para tayo mawala sa atensyon ng panawagan ng Panginoon. Sino sa inyo ang nagkasala? Kayo ang tinutukoy. Sabi niya ng Panginoon, come now.
lumapit na kayo ngayon. Makikinig ako sa inyo. Pero mo yan, ano? Napakabit na lang Panginoon eh. Pero, bakit sasabihin niya yun samantalang alam naman niya yung ating ginawa? Alam niya tayo nagkasala. Ha? Bakit sinabi niya, come now, let us reason together. Mag-usap tayo. Ano yon? Ano sa tingin niyo yung panyayang yon? This is what we call the sacrament of confession sa ating Santa Iglesia. So kapag tayo nagkasala, then go to confession. Sabihin mo yung totoo. Walang nalilingid sa Panginoon eh. Amen. Sabihin mong yung tinanggap mo, nakalimutan mo siya. Sabihin mong yung pambayad mo sa utang, hindi mo binayad. O, ba't kayo tahimik? Tatanggapin niya yon. Ang gusto lang niya, tayo ay magsabi ng totoo. Amen ba? At sabi niya, gaano mang karumi ang kasalanan ninyo, gaano mang karami at karumi ang kasalanan ninyo, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Diba? Kaya sa pasimula ng ating banal na misa, yan ating ginagawa. Pero iyan ay general confession. Mayroon talagang personal confession na hinihinga ang Panginoon sa atin. Now, since we don't see God, nagbigay siya sa atin ng alagad na papagtatapatan natin na hindi tayo itchichismis. Huwag sa kaibigan nyo, itchichismis kayo niyan. Sa pare kayo pumunta. Huwag sa akin, siguradong itchichismis ko kayo. Sa pare kasi mayroon silang tinatawag na confidential, no? Isisermon lang naman yan. Hindi naman sasabihin kung sino yon. Then, nasa Matthew yan eh. What sins you forgive, they are forgiven. Sabi ng Panginoon, anumang kasalanan patawarin nyo, pinatatawad na nga. Kaya siguruhin nyo yung pari lalapitan nyo, hindi galit sa inyo ha. Baka sabihin ng pare, sabi niya, pakialam ko sa iyo. Pero hindi, tungkulin na yun. Pakinggan ang lahat ng ating sasabihin, kahit napakahaba ng kwento. Nakaalala ko tuloy yung sermon ni Monsignor Fidelis Limcaco sa umpisa ng aming Charismatic Renewal 1981. Sabi niya, kayo naman mga babae, pag nangungumpisal, huwag nyo nang dinidetalye. Kasi mayroon na niya nagdetalye sa akin, ay, tumatayo ang balahibo ko. Sabi niya, sabi niya, kasi, Father, ako po'y may nagawang kasalanan. Paano yon? Dinala po ako ng boyfriend ko sa motel. O ngayon, sabi niya, pagdating po doon, pinaghubad po ako. O ngayon, inisa-isa niya. Tapos magre-reklamo siya bakit dinidetalye. Chismoso rin pala siya. Well, anyway, avail of the sacrament of confession. Yan, that's the beauty of our faith, Catholic faith. Yung mga sakramento ay alulod yan ng biyaya ng Diyos. Huwag nating iiwasan. But there are some sins na hindi na kailangan ikumpisal pa sa pare, pwedeng kumpisal natin dun sa Panginoon at sa kataong concern tayo. You reason out together para hindi na lumalala ang higwaan. Anyway, bago tayo lumayo, ako ay may kahilingan ngayon na lahat na regular na dumadalo sa gawain ito, pag-araw ng Sabado o Martes, may extra bonus sa Panginoon. Taas ang kamay nyo, taas ang kamay nyo.
Hindi to galing sa akin, ha? Ang sabi ng Panginoon, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Maghanap kayo at kayo makasusumpong. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan, sapagkat lahat na humihingi ay binibigyan. Lahat na humihingi. Ang tanong ko ay, may kahilingan ba kayo? Sinulat nyo ba? Okay, labas natin ating mga prayer request and let's give Him thanks with a grateful heart. Jesus Christ is
ibaba ang inyong mga prayer request at tawa kamay. Taas ang inyong kamay, dalawang kamay. At sa bilang kong 3, hipuin nyo yung bahagi ng katawan nyo na mabigat o may karamdaman. Sabihin nyo, now, 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 magaling na ako. Kung pera naman gusto nyo, hipuin nyo yung bulsa nyo. Bukas niyan may laman na. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay. I have written down early this morning 5 invitations. There are so many invitations coming from the Lord for all of us. The first is an invitation for cleansing or paglilinis ng ating mga pagkakasala. Ano man ang ating kasalanang nagawa, kailangan natin ay linisin bago kumapal yan. Ang problema kasi sa iba, pag nagkakasala, lumalayo sa Diyos. Mali. Alam natin kung ano ang kasalanan sapagkat alam natin ang kautusan. Ano man labagin natin sa kautusan, isa lang doon, nilabag na natin ang buong kautusan. Amen ba? Yung madalas nating ginagawa na paggising natin, ang narinig natin, murang-mura na. Sa halip na magmahal, nagiging mura ang tao ngayon. Amen ba? So, malaking kasalanan po yan, yung hindi natin pinahalagahan ang buhay na bigay sa atin ng Panginoon. So, that's the first invitation. Come now. Huwag niyong patatagalin. Kayong mga nakikinig ngayon na medyo nabibigatan na, parang sasabog na ang dibdib, dahil sa problema, o kaya dahil sa galit, doon sa inyong kapatid, nanay, tatay, ka-prayer partner, ito po ang inyong naririnig ngayon. Hindi galing sa akin, galing po ito sa bibig ng Diyos. Come now. Let us reason together. Mag-usap tayo, mga tuwirang kayo, at gaano man kabigat ang inyong nagawa, handa akong patawarin ang lahat ng iyan. Amen ba? At kapag tayo ay pinatawad, dapat din tayong magpatawad. So tatawagin mo rin yung nagkasala sa iyo. Ikaw ang mangunguna, hindi sila. Tatawagin mo, halika nga. Nung isang araw, inismiran mo ko. Nung isang araw, di mo ko pinansin. Bakit? Pagtasasabihin sa iyo, pakialam mo sa akin. Anong gagawin mo ngayon? Sabihin mo, hindi, mahal kita. Kaya kita pinakikialaman. Amen? Basta mahal kita. Kaya sabi sa akin noon, bakit anya yung ibang mga born again hindi pinakikialaman ng mga pari at ng mga obispo? Bakit ang Il Shaddai, Katoliko, pinakikialaman nila? Bakit? Kasi tayo ay kabahagi nila. Amen ba? Anak tayo nila. Sila ang ating pastol. Kaya may karapatan silang makialam para sa atin. Amen? Ang pakikialam nila ay sa ating ikabubuti, hindi naman sa ikasasama. Pakikialam mo ba yung anak ng kapitbahay mo? Away ang hinahanap mo niyan. Siyempre pakikialaman mo. Kaya ako natutuwa noon nang ako'y pinakikialaman nila at kung ano-anong sinasabi nila. Nangangahulugan noon na kinikilala tayong mga Katoliko pa rin. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Second invitation is for us to learn from His ways. It's again found in Isaiah verses 1 to 3.
It says on verse 3, it says, "Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. He will teach us His ways, so that we may walk in His paths." Halika niya, umakyat tayo doon sa bundok ni Jacob, na kung saan naroroon ang ating Diyos, para tayo turuan lumakad sa Kanyang katwiran. Sapagkat kailangan tayo turuan. Kaya tayo mayroon pagtuturo dito. Ang tinuturo sa atin, paano makalakad sa katwiran ng Diyos. Sa sandaling tayo ay makalakad sa katwiran ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos laging aagos sa atin. So, willingness to obey. If you are willing and obedient, sabi sa Isaiah 19, you will eat the best from the land. In other words, pag tayo ay kusang loob na tatalima sa Kanya, we can always ask for the best. The best position, the best salary, the best husband, the best wife, the best children, the best friend, always the best. Nakalaan sa atin ng Panginoon. If we are willing and obedient. Kung tayo ay kusang tatalima sa Kanya at susunod sa Kanya mga utos, bawat amen mo may pagpapala kang tatanggapin sa Panginoon. Amen ba? Now, since we do not know His ways, tandaan nyo, God's ways are not our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Ang kaisipan ng Diyos ay hindi natin matatarok. Hindi natin maunawaan. But it is always for our best. God has no intention for us to suffer anything. His promise is for us, His plan for us is to prosper and for a good future. Sabi sa Jeremias, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you." Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay saktan o pahirapan. Kaya lang talagang ang mundo, sadyang dinalakaran natin, maraming lumilipad yan na bird flu. Kung ano-anong flu. Pero sa El Shaddai, isa lang ang flu. Hindi po ito nakatatakot. Ang flu ito sa El Shaddai, nakakahawa. Pero ang nahahawaan ay lumalakas. Amen ba? Ano yung flong yun? Faith, love, and unity. Pananalig, pag-ibig, at pagkakaisa. So, let that three words be in your hearts and in your minds. The second invitation is for us to learn His ways. Matutuhan natin yung Kanyang pamamaraan para tayo ay matutong makalakad at lumakad ayon sa Kanyang kalooban. Pag tayo ay natutong lumakad ayon sa Kanyang kalooban, ang biyaya ng Diyos laging nakalaan sa atin araw-araw. So, ang tema ng ating nakaraang overnight, now is the day of God's favor. Pag sinabing favor, lahat na nakalulugod sa Kanya, lahat na ibig niyang ibigay sa atin, lahat na kailangan mo, Jack, ibibigay sa iyo. Amen? The third invitation is, nasaan na tayo? The third invitation is for rest and recreation. Magkaroon naman tayong araw ng pamamahinga, oras ng pamamahinga. Palibasa, nasa Amerika ka,
Wala kang nasikaso kundi trabaho sa umaga, trabaho sa hapon, trabaho sa gabi. Wala nang pahinga. Ang kailangan lang natin, simple, di ba, sa buhay? Kakain, iinom, tutulog. Yun lang buhay natin, di ba? Basta mayroong kainin. Kung walang kakainin, di matulog. Ba? Masarap matulog yung gutom. Ang problema, hindi makatulog lalo na yung mga sanay sa pagkain, no? Tulad ko, oras-oras kumakain ako. Pag gutom na ako, hindi ko makatulog. Kaya lang pakainin talaga ako. Amen ba? So, rest and recreation. Iyon ang sinasabi sa Matthew 11:28. Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Rest. Kagabi, may party kami. May party tayo, di ba? Nag-blow out yung ating mga manggagawa. Siyempre, para sila makabihis. Nakagown silang lahat. Naka-Amerikana silang lahat. Maganda naman sila pagmasdan. At least, nakakain ako ng gastos nila. Hindi ko gastos. Kaya napuyat ako kagabi. Medyo puyat pa nga ako ngayon. Kaya lang, nakatutuwa naman na pagmasdan kapag may isang nakita ko kanina sa monitor, kasi nagmo-monitor ko dyan sa television sa atin iniikot yung camera sa mga mukha nyo. May ako nakitang nakatulis ang uso. Mare naman, gaganong-ganon lang. Hindi naman kumakanta. Yung isa manan, nakangalang. Yung isa, humihigab na. 7:30 pa lang, inaantok na. Hallelujah. Sabi sa akin ni Sister Belen, ang tawag sa akin pag ako nakahiga, the sleeping giant. Kasi lagi kong nakaya, ano man gagawin ko, at least nakarest ako kahit hindi makatulog. Pagdating ng tanghali, lay flat on your back, diretso ang paa, diretso ang kamay, pikit mo ang mata mo kahit hindi ka makatulog, parang patay ka na. Nakaka-rest ka na niyan to break the stress of the day. Kasi during the day, as we go on, may trabaho ka sa wala, sa kaiisip mo, wala ka naman naiisip, no? Nagpapile up ang stress. Amen? Take it from me because I have gone through several operations already in my life. Inalis ang aking bituka 1978. No? Pagkatapos inalis ang aking gallbladder, binuksan ang aking puso, literally, nagkaroon ko ng bypass, quadruple bypass, nagkaroon pa ako ng bali, kaya bionic na ito ngayon kasi may bakal dyan. May bakal dyan. So I have gone through all kinds of pains in my life, physically and emotionally. Yung mahalin mo ba naman yung isang taong kasama mo araw-araw ng 50 years, hindi ka naman mahal. Pero kapag nagmamahal ka, hindi ka naghihintay ng kapalit. Kapag nagmamahal ka, lahat ay nagiging magaan. The burden becomes very light. Yan ang ating Panginoon Learn from me, sabi niya, because I am humble and meek. Tularan natin siya. Wala siyang pinagyayabang, bagamat pwede siya magyabang, nasa kanya ang lahat. Siya ang Diyos Siya ang salita, naging tao, nagkatawang tao, para makita ng tao yung hindi nakikitang Diyos. Amen ba? Sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya si Jesus
ay totoong tao at totoong Diyos. Nasa Kanya ang ating kapahingahan. Nasa Kanya ang ating kagaanan sa buhay. Ibinahagi ko nga kagabi sa ating mga kamamagagawa na yung sinabi ng Panginoon na pick up your cross and follow me, hindi yon tungkol sa mga suliranin o problema. Isang araw, sabi ng pare, Biyernes Santo, isama nyo, dalhin nyo dito ang na cross nyo sa buhay. Pagdating ng Biyernes Santo, pinataas, sabi niya, itaas nyo yung inyong cross. Tinaas yung kamay na asawa niya. Hindi cross ang asawa natin. Iyan ay ating sandalan kapag tayo ay may suliranin sa buhay. Amen? The message of the cross according to Paul in 1 Corinthians, the message of the cross to those who are being lost is foolishness, kahangalan. But for us who are being saved, it is the power and wisdom of God. Ibig sabihin, para hindi tayo mabigatan sa ating mga dalahin, kung tayo ay tagasunod ni Kristo, dalhin natin ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Para pagdating sa mga suliranin, mayroon tayong gagamiting karunungan na galing sa Diyos. Amen? Mayroon tayong kapangyarihang magagamit para mapagtagumpayan ang lahat na problemang darating at kakaharapin natin sa buhay. Yan ang buhay. Masaya sa umaga, malungkot sa tanghali. No? Dapat masaya naman sa gabi. Huwag kayo matutulog ng malungkot. Huwag kayo matutulog na galit. Sapagkat kapag kayo ay hindi nagising, pangit ang itsura nyo. Amen ba? Kaya sabi sa Biblia, bago lumubog ang araw, lahat na galit natin ay alisin na natin. Limutin na natin, makipagkasundo tayo sa ating mga naging kagalit at katunggali. So, palalagpasin yan. Smile. No? Kahit mabigat na, inhale, exhale, smile. Pakikita nyo. Inhale, exhale, smile. Exhale, inhale, exhale. Smile, God loves you. Smile, He cares for you. Inhale, exhale, and smile. Inhale, exhale. Inhale, exhale, inhale, exhale. Smile, God loves you. Smile, He cares for you. Inhale, exhale, and smile. If you are down, When you are down and lonely, you begin to worry. Inhale, exhale, and smile. When life is full of stress, or when a downcast face, inhale, exhale, and smile. Obey God and pray, throw your cares away. Inhale, exhale, and smile. 'Cause He is always there, He answers all our prayer. Inhale, exhale, and smile. Inhale, exhale, inhale, exhale. Smile, God loves you. Smile, He cares for you. Inhale, exhale, and smile. Inhale, exhale, inhale, exhale. Smile, God loves you. Smile, He cares for you. Inhale, exhale, and smile. when you are feeling tired, When you are feeling tired, all this seems not right. Inhale, exhale, and smile. You have to pause for a while. Look at the beautiful sky. Inhale, exhale, and smile. God and pray. Believe in God and pray. Throw your cares away. Inhale, exhale, and smile. 'Cause He is always there. He answers all our prayer. Inhale, exhale, and smile. Inhale, Inhale,
Inhale, exhale, inhale, exhale, smile. Isa katabi. Try not to smile. He cares for you. Inhale, exhale, and smile. Inhale, exhale, and smile. Inhale, exhale, and smile. Alam niyo na yan, ang sikreto ng buhay. Kaysa iisipin niyo yung problema, laging nakasimangot, sisikip ang dibdib, di ba? Pag naninikip na, smile. Inhale, exhale. Ibig sabihin, bigay, tanggap, bigay, tanggap. At habang bumibigay, nakangiti. Mayroon naman bumibigay, nakangiwi. Hindi pwede yun. So, life is just as that simple. Ang tawag ko dito, symbology. Kaya nang makilala ko ang buhay kay Kristo, sinimplify ko ang buhay ko. Mayroon, wala, gutom, busog, parehas lang. Amen ba? Sabi ni San Pablo, I learned to be content in whatever. Paghinga yan at saka inhale and exhale. Diba? Pag puro ka inhale, inhale, inhale. Ano yan? Malalagot ka na yan. Kailangan ibabalik mo yung hangin na in-inhale mo para tuloy-tuloy ang buhay natin. Hahaba. Pangako ng Diyos, mahabang buhay. Buhay na ganap. Kasya-sya. Ay, pero kung mayroon kang tinatagong sama ng loob, hindi ka maka-inhale niyan. At saka, pag may problema ka, harumar ka sa salamin, tiyan mo itsura mo, pagalit ka. Ang pangit, ano? Pero ngumiti ka sa harapan ng salamin, kausapan mo sarili mo. Ay, yung ginagawa ko, sabi ko, Brother Mike, ang yabang-yabang mo talaga, itsura mong yan. Gwapo ang sinasabi mo. Alam mo, pag ngiti ko, ngingitian din ako. Doon sa salamin. Pag sinabi kong gwapo, gwapo talaga ako. Nasa paniniwala lang yan, di ba? Basta tandaan nyo, sa Panginoon, walang tumatanda. Nagkakaedad lang. Amen ba? So, the third invitation is, magugustuhan nyo ito. The third invitation is for healing. Healing. Pagpapagaling. Ibig ng Diyos na anumang karamdaman natin, Kanyang pagalingin. Amen ba? Gusto nyo maupo muna kayo. Nakikita ko sa mga itsura nyo eh. Para bang sinasabi na kailan paupuin talaga. Matatapos na kaya ito? Mukhang hindi pa. Alam mo, kapag ginanahan ako, abutin tayo ng hating gabi na naman ito. Pero ako kasi masunurin lang. Mayroon akong doktora eh. Si Doktora Belen. Mas marunong pa sa mga doktor ko eh. Hosea 6:1 says, Come, let us return to the Lord. He has turned us to pieces, but He will heal us. He has endured us, but He will bind up our wounds. Nasugatan tayo. Sumama ang loob natin. Alam mo, mabigat na sakit yung sama ng loob. Alam nyo ba yun? Akala nyo, para kayong inaatake sa puso. Pero sama ng loob lang yun. Kaya,
hindi dapat iniingatan yung sama ng loob. Kasi pag may sama ka ng loob, pagharap mo sa salamin, ang sama ng mukha mo. Ano? Madali kang tumanda. Papangit ka pa. Ako, ayaw kong pumangit. Gusto ko lagi akong gwapo. Diba? May bisita ko kanina. Bisita ko sa kanina, sabi niya, "Oy, Brother Mike, bata ka pa talaga?" Sabi ko, 28 lang ako. 28 lang ako. Paniniwala lang yan, di ba? Pag naniwala kang ikaw may sakit, magkakasakit ka. Natatandaan niyo yun, ha? So, para hindi lumala ang sakit, balik tayo sa Panginoon. Ang Panginoon ang nagpapagaling, doktor ang naniningil. Tandaan niyo yan. Natatandaan niyo yan? Ha? Ang Panginoon ang nagpapagaling sa lahat na uri ng karamdaman. Kahit cancer, napapagaling yan eh. Amen ba? Pero ang naniningil, doktor. Amen? Ang Panginoon nag-aalaga sa atin, pero ang naniningil, nurse. Mga caregivers. Kaya mga taga-El Shaddai, magagaling na caregiver yan. Ang sabi nung anak nung matanda sa Taipei daw, nagkwento sa akin, sabi nung sa caregiver, "Huwag mong pakakainin ng tatay ko ng 3 ulit, 2 na lang." Ang ginawa naman ng caregiver, pinakakain oras-oras. Kasama ang panalangin. Kasi kung hindi niya pakainin yon, manghihina, mamamatay agad. Mawawalan sila ng trabaho. Amen ba? Kaya pagbalik after 1 month, nagulat yung anak. Lalong lumakas at masaya na. Yung tatay niya. Ang sabi niya, 1 na lang. 1 araw, 1 beses mo lang pakain sa 1 araw. Hindi niya sinunod. Basta ginagawa niya, alawin, mahalin, pakainin, oras-oras. Pag ikaw may sakit at hindi ka na kumain, mamamatay ka na. Amen? Kaya pag may sakit ka, kain ng kain. Kahit walang lasang pagkain. Kain. Kahit walang nagpapakain. Amen ba? Ay, kung may sakit pa, magagalit pa yun, pinakakain na nga, magalit pa, no? Hindi, relax. Total, ang buhay ganyan eh. Di natin alam kung kailan papanaw. Diba? Minsan, nabibiglanan tayo. Pero nahihingi sa Diyos yan. Wala na tayong hihingin sa Kanya na hindi niya ibibigay. Basta tayo ay laging susunod sa Kanyang kalooban. Naniniwala, nagtitiwala, at tumatalima sa Diyos. If you are willing and obedient, hindi basta obedient, not willingness should be there. Kusang loob tayo. Ito, i-example ko sa inyo. Hindi ba naging ugali ko na yung pag-birthday ko, akong namimigay. Pero may dumarating pa rin sa aking mga regalo. Salamat pangalan sa mga nagregalo sa akin. Alam nyo, higit pa doon sa akin pinamigay ang dumating sa akin. Kaya, nagbabalak pa ako kung kailan naman ako mamimigay. Yung pinamigay. Kailan? Sa Sabado. Sa Sabado, may extra tayo, pamibigay. Gusto nyo malaman? Di nabigay ko ng, actually pinibigay kong kotse, di naman galing sa akin yung pera noon eh. May nagbigay din sa akin. Hindi ko sasabihin, baka ba mawala yung biyaya nila. Kaya hindi ko sinasabi yung mga nagbibigay sa akin para naman ang Diyos ang magbalik sa kanila noon. I'm just following instructions from the Bible.
Yung binigay mo ng kanang kamay, wag daw ipapaalam sa kaliwa. Ha? Keep it a secret between you and God. And God knows. Mayroon kang kaibigan. Naging bisita namin kagabi. Ang sabi sa akin, anong sinasakyan mo, Brother Mike? Ako lumang Toyota Hi-Ace. Ba't niya luma na lang? Gusto mo bigyan kita ng bago? Kako, anong ibibigay mo? Lexus. Diba? Eh, nagpatanong-tanong ako, kako, magkano ba ang Lexus na yan? Abay, nasa 10 milyon pala. Hala, yung pinabigay ko, wala pang 5 milyon. Bumalik na sa akin, 10 milyon. Doble na, diba? So, hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Pag ikaw may tinanim, mayroon kang aanihin. At saka, ito pong nasumpuan ko sa Biblia. Pag nag-decide ka lang mamigay, wala kang ibibigay, bibigyan ka ng Diyos. Ang tawag doon, binhi. Binhi na yung panampalataya. Siya magbibigay mismo, out of nowhere, may darating sa iyo para maipamigay mo. At kapag ipinabigay mo talaga yon, magpasimula, babalik at babalik ng babalik sa iyo yon. Doble-doble pa. So simple, huling tuturo ko sa inyo. Every morning, when you wake up, huwag mong isipin kung kanino ka mangungutang. Ha? Isipin mo agad kung sino ang iyong mabibigyan. Ha? Isip ka na isang tao na gusto mong bigyan, lalo na yung kaaway mo. Bigyan mo. Magugulat ka lang, wala ka namang bibigay, ha? Pagdating ng taong yon, mayroon ka nang ibibigay. Amen? So, always desire to give every day. Desire to do something good to others every day. Always say in the morning, "Good morning, Lord. Good morning, Holy Spirit. Good morning, Dad. Good morning, Mom." Ako, pag nagja-jogging, nakakasalubong ko agad, nakangiti na. Good morning, Brother Mike. Binibilang ko yun kung ilan. Pag nakatatlo na ako, marami ang darating sa akin ngayong araw. Something good is coming my way. So, kahit hindi mo kilala, say good morning. Yung iba naman dyan, wala nang good morning na lang. Always emphasize the word good. Good morning. Something good will return to you. What good can I do today to someone? What can I give? Anong maibibigay ko? Kaysa humingi kayo. Pag pipiliin kayo, saan kayo pipili? Manghihingi o mamimigay? Sino mamimigay? O akin na. Tapos na ako. Tapos na ako. Taas ang kamay nyo, taas ang kamay nyo. Sabihin nyo, Panginoon, salamat po sa inyong walang sawang imbitasyon sa akin. Bagamat matagal ng panahon na hindi kita pinapansin. Sapat na sa akin ang makinig dito sa bahay. Nalalayuan kasi ako sa Ambel. Pero ngayong Sabado, ako ay darating. Darating. Darating kayo? Okay.
Taas ang kamay nyo, taas ang kamay nyo. Pagtapong ko sa inyo, tsak yun, darating na. Mayroon ba kami inaasahan? Pag sigaw nyo, darating na talaga yun. Are you ready? God bless you. See you on Saturday. Nais mo pagpalain, simulan at tapusin ang gawain.